So, magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH, and gusto ko nga pong reaksyonan or komentuhan yung nangyaring interview po ni President Bongbong Marcos sa isa pong reporter ng ABC na si Miss Sarah Ferguson. Kasi po medyo yung mga last minute po na tanong niya kay BBM, mga 30 minutes ata na last part po nung tanong niya. Medyo nabastusan ako. Though, hindi ko pa siya napapanood that time kasi nababasa ko lang po yung mga reaction sa comment section ng mga kababayan natin. Ako, parang nabastusan din ako kasi kapapanood ko lang po and bala ko nga sana, pag direaksyonan ko siya, ipapakita ko po sa inyo or ipaparinig ko po sa inyo yung naging question and answer portion po ni Miss Sarah Ferguson kay PBBM. Ang kaso po, dahil mas nangingibabaw yung emosyon ko, sinulat ko na lamang po kasi baka may masabi pa akong hindi naman dapat. Kasi nga po, 'di ba? Kahit nung una ko pa lang sinabi na ayoko sa lahat na binabastos yung presidente ng Pilipinas ng kung sino lang banyaga. Kung mga kababayan nga natin Pilipino, galit na ako pag binastos si PBBM. Yun pa kayang mga banyaga, mga foreigner, tas gaganunin yung presidente namin, hindi ako papayag yan. So, ito po, babasahin ko na lang po yung naging tanong niya kay BBM at yung naging sagot ni President Bongbong Marcos. So, yung tanong po pala is about po dun sa times ni Apo Lakay, about po ito sa corruption, yung narrative po na matagal ng pinakakalat na hanggang ngayon kahit na ilang dekada na wala, yun po yung narrative nila So basahin ko po muna yung tanong the questions of corruption which became fully associated with Philippines. For a long period of time, I think contemporary court judgments acknowledge the atrocities that were committed but also the plunder of the current country's resources. Why wouldn't you want all of that money back in the hands of the Filipino people? So, una po sa lahat, ang narrative na po yan, matagal na po yan. Kung tutuusin, nakamove on na nga yung mga kababayan natin Kasi ilang dekada na po nakalipas, di ba? Tapos, hindi ko po alam kung ito bang reporter na ito, hindi po siya updated at nakatira pa siya sa noong panahon pa. Yung panahon pa ni Apo Lakay. Sa sobrang outdated po niya, no? Itong narrative po na ito, ano po ba ito? Ito yung narrative ng mga dilawan. Diba? Ito lang po yung narrative na pilit na itinatanong ng paulit-ulit. Kasi ako nga umay na ako sa narrative na to. Na pabor lang naman sa mga dilawan nung panahon ni Apo Lakay. Kahit hanggang ngayon Di ba bago tumakbo si PBBM na presidente? Ano ba? Ito yung narrative na binabato sa kanya. Na kahit na hindi naman siya yung may kasalanan, gusto nila manghingi ng sorry si PBBM sa kanila. Ano bang ginawa ni PBBM? Hindi naman kasalanan ng ama, sabihin na natin, kahit na ako, mas naniniwala ako sa mga living proof kaysa sa narrative na to. So, sabihin na natin, itong mga kiniklaim nila na ginawa ni Apo Lakay Sr., bakit kailangan si PBBM ang magbayad? Bakit kailangan isisi kay PBBM? Bakit kailangan si PBBM ang mag-sorry? Hindi naman niya kasalanan to. Diba? Yung narrative na to, dilawan lang po, one-sided narrative. Paano naman po yung narrative nung mga naka-witness or mga sumuporta sa panahon po ni Apo Lakay? Kagaya po ng magulang ko. Siyempre, mas maniniwala ako doon. Bakit? Living proof yun Yun yung katunayan na ito yung naranasan nila nung panahon ni Apo Lakay. Na ganito kaganda yung administrasyon ni Apo Lakay nung panahon nila. Kaya hindi nyo po man sisisi yung ibang mga tao. Pero kasi ang nangyayari, pilit nyo pong sinasaksak ito. Ito po yung pinipilit nyo
Eh sa panahon ngayon, lalo na ngayon ano na ngayon high-tech na. Madali na pong i-search lahat. At hindi na, matatalino na yung mga kababayan natin. Kaya nalalaman na nila kung ano ba talaga yung totoo. So, ito po yung naging sagot ni PBBM. Natawa pa nga po. Parang medyo nag-smirk po si PBBM dun sa tanong ni Miss Sarah Ferguson. Sabi niya, ano daw nakakatawa? Nakakatawa naman po talaga kasi narrative to ng dilawan. 'Di ba? Ito lang yung palaging pinupukol nila. Kasi nga, wala na silang maibanat Wala na silang maibanat kay BBM Kaya binabalik na lang po nila yung mga nakaraan. Yun na lang yung narrative na nilang narrative. So, ito po yung naging sagot ni President Bongbong Marcos dun sa tanong ni Miss Sarah Ferguson. No, I'm thinking that maintains. That idea maintains because I take exception to many of the assertions that have been made. And I still think we have been. We have, since the cases were filed, the government fell. Cases were filed against me, my family, the estate, etc. And up to now, we have assertions that were made. We have been shown to be untrue. So, ito pong sagot ni PBBM, di ba nga po, kung maaalala nyo, na may mga kaso na po na isampa. Sinampa po. Kabilat-kabila po yung mga kaso na isampa. Pero isa lang naman ang nangyari, di ba? Halos lahat po, nabasura na. Bakit? Kasi, lack of evidence, probable cause. Ayan po yung isang patunay na idinaan po sa tama. Nag-file ng case. Ang kinalabasan po, dismiss. Puro dismiss po. Tapos ito pa rin po yung pinipilit na corruption nga daw po, yung plunder. Ano pong ibabalik? Anong ibabalik dun? Due process po itong ginawa. Nag-file ng kaso, hanggang sa lumabas yung resulta, hanggang sa ma-dismiss. Pinipilit pa rin ng mga taong ibalik yung mga, alam mo yun, naka-move on na yung mga kababayan natin. Kasi kung hindi pa nakaka-move on yan, at kung hindi sila naniniwala na maayos ang pamumuno nung panahon ni Apo Lakay, hindi magiging presidente si PBBM ngayon. Bakit sa tingin nyo nanalo si PBBM? Huwag nyong i-claim na dahil kay ganto ganyan, nanalo siya. Hindi po. Nanalo siya dahil deserve niya yun. Dahil magaling siya kagaya ng ama niya. At dahil mahal niya ang mga Pilipino. Yun yung tunay na leader na mahal talaga ang mga Pilipino. Yung maninindigan. Itong narrative na to, paulit-ulit na lang Ako paulit-ulit na rin ako. Kasi paulit-ulit kayo sa narrative na to. Na-dismiss na nga halos lahat ng kaso. Halos lahat po na-dismiss na. Dumaan po yan sa tamang proseso. Mamaya sabihin na naman nila. Kasi diba, naalala nyo nung kampanya, sasabihin nung iba, kasuhan na yan, ganito, ganyan. Ayan na po, nung kinasuhan, na-dismiss. Ano yung mga reaksyon ng mga tao? Parang hindi pa sila naniniwala. Sasabihin nila, wala daw talagang yung batas ng Pilipinas. Di ba nung pinupush nyo yan kay BBM, yan, kinasuhan na, na-dismiss na. Hindi pa rin kayo naniniwala. Hindi ko alam, mga bulag ba itong mga ibang kababayan natin, no? And ito lang po, no, para kay Miss Sarah Ferguson. Sana po nag-aral kayo maigi or ni-research nyo po maigi itong mga tanong nyo. Kasi halata pong hindi nyo alam or wala po kayong alam sa mga nangyayari dito sa Pilipinas. Kasi halata pong outdated na to masyado Hindi na po kayo aware sa current situation ng aming bansa.